So, welcome back for another video at alam nyo na, kapag nakita nyo yung mukha na to, no, magre-review na naman po tayo ng bagong loan app na madadownload natin sa Google Play Store, which is itong si Cash App PH, Simple Online Loan. So basically, of course, online loan app po siya na pwede po tayong mag-apply right away. Kapag na-approve tayo, pwede rin po tayong mag-loan agad-agad. But wait lang, of course, no, hindi rin yun ganun kadali kasi meron tayong prosesong pagdadaanan. Before I start muna, disclaimer lang muna tayo, no? This video is not sponsored. Basically, based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng heads up before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga videos, consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this bagong loan app. So, ang tanong dito, bago nga ba talaga siya or nagpalit lang siya ng pangalan or may mga kapatid siya na kilala natin na loan app? Well, dahil bago lang siya, what to expect? So, ito na nga, no? So, dahil nga po sinubukan ko po siya at nakita ko na instant loan app po siya. And don't worry guys, hindi naman siya auto disbursement. Everybody can apply dito. Hindi po sila mahigpit sa application. Dahil nag-a-accept po sila na kahit no work po tayo or unemployed, housewife, student, freelance, and etc. And well, to be honest sa video, mukha siyang promising loan app ha. Kasi hindi siya gaanong humihingi ng malaking kaltas talaga. Yes, hindi siya buong matatanggap pero hindi siya yung katulad sa ibang mga loan app. Mga na-feature ko na po na mga pa 7 days to pay. Yes, hindi po siya 7 days to pay and long-term payment po siya with a very, very low interest rate. At sabi ko nga, kahit di siya buong matatanggap, barya lang yung hinihingi niya. And instant loan approval po talaga tayo dito. Kaya lang, of course, meron tayong pagdadaanan na proseso para maaprubahan tayo dito. Yun ang kailangan nating alamin. Pero since dahil bago mo pa lang siya na-encounter or interesado ka na malaman ito si Cash App PH before trying, this video is for you, kaya keep watching. Well, nakita ko lang kasi talaga din yung ads nito, no? Alam niyo naman na kahit hindi ako naghahanap ng mga bagong loan apps, lumalapit sila sa akin, no? Through the ads. So, yun, nakita ko nga itong si Cash App PH and then, nung kinlik ko yung install now, nag-direct nga po siya sa Google Play Store. At kung makikita niyo dito, konti pa lang po yung nakapag-review sa kanya at konti pa lang din nag-download. And then anyways, bago lang din po siya kasi this year, 2026 lang din po siya, nagkaroon ng release. I don't know kung fly-by-night loan app ba siya, but let's see. And makikita niyo po dito, no, na under po siya kay Pera Loan 7 Lending Corporation, which is alam niyo naman, before I started to download the app or bago ko siya subukan, tinitingnan ko po muna yung kanyang registration po. Tinitingnan ko agad siya sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. At unfortunately guys, hindi ko naman po siya makita doon. I don't know kung bakit wala pa din siya doon kasi actually hindi na rin naman bago itong si Pera Loan 7 Lending Corporation. Marami siyang mga loan app na hawak. Ano lang yun naman, no, nasa SEC website, meron na siyang mga nare-reveal na mga list of unrecorded lending platforms. So time to time, nagbababa sila dyan sa FB page man or sa SOCMED accounts po nila. So, sinishare ko naman po yan sa aking FB page. Kaya dapat nakafollow kayo sa FB ko. Kasi yun yung extension ng channel ko na to. Well, anyways, dahil nga po bago siya at gusto ko siya subukan, para mabayin ko kayo na idea ng meron dito. So, ako na yung mag-take ng risk, no? So, in-install ko po yung app. And then, agad-agad po, we need to enter our mobile phone number here. And then, click natin yung send code para masendan tayo. And then, nung naka-receive ako ng code, in-enter ko siya. And then, ang lumabas po dito sa baba is the phone number has been deactivated. So, ibig pong sabihin, kapag ganito po, no, may account na po ako dito dati at dinilit ko po yun. Kaya nakalagay dito deactivated at ayaw na nilang tanggapin yung phone number na gamit ko na to. So, ibig sabihin guys, hindi siya sobrang bagong loan app. Talaga nagpalit lang siya ng pangalan at bumalik siya sa Google Play Store basically, no? Well, the only way po para makapasok ako sa loan app na ito is kailangan ko mag-provide ng other phone number para makapag-proceed ako. And it does nga po, no? So, yun lang naman siya. Kailangan natin magpalit ng phone number. Kahit pa same details yung i-input natin. Like before is okay lang yon. Ang phone number lang sila mahigpit para lang makapasok ako. So, after po ito is the privacy statement po ng loan app po na ito. So, it's up to us if we need to agree or disagree. Pero ako, in-agree ko na lang. Kasi mamaya guys, ipipilit pa din nila to na i-agree. Nandito na po tayo sa pinaka-homepage po ni Cash App PH Loan App na nagpapautang daw po sila ng up to 50,000 pesos. But, kapag first timer tayo, no, at kapag bago lang kayo dito, doesn't guaranteed, no. Pero guys, one thing is for sure, ma-offeran tayo dito. Hindi lang ganito kataas. Well, anyways, click lang natin tong apply now. Well, before I proceed sa form
normal application process po dito, I need to permit daw the usage access sa setting ng phone ko para daw mataas yung chance na ma-increasean ako ng credit limit. Well, ang ginawa ko dito, hindi ko siya kinontinue and this time, kinancel ko po siya. Well, after po neto, no, is the ID information na po. So, ito nga po pala yung mga IDs po na kinakailangan po nila dito. So, isa lang naman po yung kailangan nila dito at piliin natin. So, kapag nakapili na po tayo, i-picturean din po natin yan right away. And kapag na-picturean natin yan, magka-capture din po yung information ng ID natin at makikita natin yan dito like ID number, full name, gender, and date of birth. So, all we need to do is i-check na lang kung tama po yung information na yan. And after po nyan, continue lang po tayo. Which is the next step po is the personal information na po. Under po ng personal information, dito rin po makikita yung ating employment status under sa industry classification. So, for you to have an idea, nandito sila housewives, si unemployed, si student, and of course, employed individuals. Pili lang kayo. And for me guys, I choose unemployed lang. And then after po niya, no, kailangan pa rin natin fill up yung ating income source, educational background, marital status, number of children, number of credit cards, ownership property, addresses, including the email address po natin. And then dito sa baba po, no, like Viber account, Facebook account, alternate phone number, is buti na lang optional siya. No need to fill up. At huwag nyo na rin fill up. Dahil di ako nag-fill up ng mga ganito talaga. So anyways, after po natin ito ma-fill up, move on tayo sa next step, which is the emergency contact information na po ito. So ito po yung mga contact references po natin. Na tatlo po yung hinihingi nila pero dalawa lang yung required dito. Optional na yung pangatlo at sino ba namang gusto mag-fill up sa ganyan, di ba? And then after po nito, this is followed by our identity verification or the facial recognition. So magsiselfie lang po tayo dito. And then after po nyan, dyan na po nagtapos ang yugto ng screenshot at screen recording. Ayaw niya na pong magpa-screen capture. So buti na lang nabantayan natin at pinicturean ko na lang po yung aking phone para tuloy-tuloy pa din po yung ating proseso. Well, after the selfie verification po is nakalagay na dito guys na the application successful, approved funds will be transferred immediately. Well, anyways, makikita nyo naman po dito, no, meron akong instant loan offer po of 2,000 pesos. And di ba sabi ko sa inyo, hindi siya auto disbursement kasi hindi pa tayo nag-fill up ng ating withdrawal information or withdrawal account na nandito na siya nakilagay. Well, under sa repayment schedule or repayment plan po, no, from today that I'm trying this loan app is 15 days to pay po siya. At lumalabas po na meron akong 6 repayment plan and every 15 days po yung repayment dito. So, parang 3 months to pay siya kasi 6 term siya dito. And every 15 days yung payment. So, lumalabas po na twice a month akong magbabayad dito. At guys, iba-iba yung aking repayment amount. So, from term 1 to term 6, kinompute ko siya guys. Tinotal ko po lahat-lahat at lumalabas po na umabot lang po siya ng 2,049 pesos. So, 2,000 lang aking loan amount. 49 pesos lang yung kanilang interest rate. Grabe, diba? Ang baba naman nun. At lumalabas po na 2.45% lang siya for the whole term. So, imagine ha, all in all kasi, parang 3 months to pay ko siyang babayaran. So, 2.45% lang yon yung interest rate niya. Well, hindi pa tayo natatapos dyan, ano, kasi dito sa baba, may makikita tayo dyan na service fee. So, kapag service fee po kasi, binabawas yan sa pinaka-loan amount natin dahilan na hindi natin siya buong matatanggap. At nakita ko naman na reasonable lang yung kanyang service fee. 30 pesos lang yung charge niya na ibabawas. Kaya, ang ma-receive ko na lang daw sa 2,000 na loan amount ko, nakalagay dito, minus 30 pesos na service fee, kaya ang ma-receive ko po is 1,970 pesos. Bongga nun. Ang bongga nito guys, kung it is what it is. At lumalabas po yung service fee niya na 30 pesos is 1.5% of my whole loan amount lang yun. So, service fee plus interest rate kanina na kinompute natin, 1.5% na service fee and then 2.45% kanina na interest rate. So, lumalabas lahat-lahat yun na 3.95% for the whole 6 term or for the whole 3 months to pay. Ang baba nun, diba? Pero nga, of course, no, dahil medyo nainganyo ako na i-loan siya, nag-fill up ako ng aking withdrawal account. So, anyways, ito pala yung choices. Either e-wallet or bank account siya natin pwedeng isend. And then dito guys, ang pinili ko po is under po siya ng e-wallet lang, under kay GCash. Sinabit ko po yung aking application, kinontinue ko po yung aking application. And agad-agad, nakita ko rin naman yung result. Rejected po ako right away and I can go back to apply daw po after 14 days. Nakakaloka, diba? So, tuwang-tuwa na sana ako kasi okay siya, maganda siya. Very, very low interest rate talaga. And then, longer term payment siya. Almost buo natin siyang matatanggap, diba? But, unfortunately, na-reject niya po ako. Sayang kasi, gusto ko nga sanang malaman gano'n siya katotoo, gano'n katotoo yung loan details niya doon. Pero, yun nga, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon. Well, anyway, sa mga nakapag-try na dito, na-approve ba kayo dito? Legit ba? Ganito talaga yung kanyang loan details. It is what it is. Paki-comment down below naman po, no? Para aware din po iba nating viewers. Don't worry guys, kapag may information naman ako regarding
regarding dito kay Cash App, or kung di naman siya fly-by-night loan app at magtatagal talaga siya at maraming magsasabi na okay siya, babalikan ko po siya at isi-share ko sa inyo yung information na kailangan yung malaman. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!